Tunay nga, Panginoon, na ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ano man ang mangyari, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, sa katapatan mo. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambayan ay bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambayan ay bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti
sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng pagsamba. At hayaan po natin na tayo'y nakafocus ngayon sa ating Panginoon. Bigyan natin yung ating full attention while listening to this sermon. Ang ating po pag-aaralan ngayong umaga na ito ay patungkol sa kanyang salita at sa kapangyarihan ng salita na yon sa ating buhay. Pero bago po ako magsimula, nais ko po muna na tayo'y manalangin. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Ama, binigyan mo kami ng panibagong araw na kung saan ikaw ay makikilala, ikaw ay aming sasambahin, papupurihan. Buksan mo po ang aming mga puso. Langisan mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ng pagkaunawa. Ang bawat kataga na lalabas sa aking mga bibig ay maunawaan ng bawat isa. At kung meron man kaming kasalanan, kalikuan sa aming mga buhay, right now, O God, cleanse us with the power of the Holy Spirit. Cleanse us with the blood of Jesus. At hayaan mo na patuloy na kami maging katanggap-tanggap sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Tinitiwala po namin sa iyo, Banal na Espiritu, ang mga salita na mamumutawi sa aking mga labi, lagyan mo ng kapangyarihan, makapasok sa puso ng bawat isa at tunay ngang magkaroon ng pagbabago at kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa iyo po lahat ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord! So, katulad po na sinabi ko kanina, ang pag-aaralan po natin is patungkol sa salita ng Diyos. Alam ko po napaka-basic ng aking ituturo ngayong umaga na ito. Pero kahit po sabihin pang basic ang ituturo na ito, tunay nga po na napakalakas ng kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. All through the Bible, yung pong sinasabi, yung emphasis on the power of God's Word, di po ba? So, madidinig po natin yan at talaga po na kailangan natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay para tayo mabuhay ng maayos at mapagtagumpay. Hindi po mahirap na intindihin ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lamang po ay paano ba kung ang isang regular na Kristiyano, yung ordinary Christian, ay magagamit ang kapangyarihan na ito instead na ito'y doctrine lang. So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga na ito is Accessing God's Power. So, paano ka makakapasok? Paano ka makakagamit? Paano mo makukuha ang kapangyarihan na ito ng ating Panginoong Jesus? Mayroon pong isang pagre-research yung mga scientist. Alam niyo po yung mga scientist, talagang mga curious yan, di po ba? So, gusto po niyang laging nalalaman kung ano yung kabuuan, kung saan nagsimula, paano nabubuhay. Talaga po sila ay nagsasaliksik para po lumalim ng lumalim. At isa po sa kanilang mga pinag-aralan ay parang mystery sa kanila dahil po meron po palang atom. Ang isang atom po sa atin ay nagko-contain ng nucleus. Yung nucleus po ay merong protons. Hindi ko na po i-detalye, pero merong protons na positively charged. So, alam naman po natin na kapag positive to positive, ito po ay nagre-repel o hindi nagdidikit. Kailangan positive and negative para magdikit siya. So, nagtataka po sila, tinatanong nila, anong klaseng puwersa ang humahawak sa mga protons na ito para hindi sila bumagsak, para hindi sila magbanggaan ng diretso at masira. So, nagtataka po sila. Kaya sinabi po nila, siguro ito matatawag natin na strong force. Strong force, malakas na puwersa. At ito yung napaka-interesting po sa mga scientists na ito. Pero ang salita po ng Diyos, kahit misteryoso ito sa mga scientists, ang salita po ng Diyos ay nagpapaliwanag kung paano po ang power ng Panginoon, ang kapangyarihan niya ay naghahawak sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. Tingnan po natin sa Hebrews 1:3. Who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. So, pansinin po natin yung salita dito na upholding all things by the word of His power. Nagtataka man ang scientist, pero ang salita po ng Diyos ay napakalinaw na sinasabi na ina-uphold ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoong Jesus. Ano pong ibig sabihin ng upholding? Ang ibig sabihin po, sustaining, maintaining. So ito pong strong force na tinatawag ng mga scientists, ito po yung word ng salita, yung kapangyarihan ng salita ng
ating Panginoong Jesus. Kapag daw po inalis natin yung power ng salita ng ating Panginoon na naglalakip-lakip, naghahawak sa lahat ng bagay, ano po daw ang mangyayari? So, ang sabi po sa 2 Peter 3:11-12, therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. So, pansinin po natin yung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita. Ang sabi po doon, the heavens will be dissolved. Pangalawa po, being on fire. Pangatlo po, the elements will melt with fervent heat. So, pag tiningnan nyo po, inimagine ninyo na dissolve yung heaven, puro apoy, pagkatapos po, natutunaw ang lahat ng bagay sa mundo. Ano po kaya yung papasok sa inyong isipan? Di po ba parang nuclear bomb explosion? Ganun po ka-powerful ang nuclear bomb explosion na talaga pong lahat will be affected, lahat masusunog, lahat magme-melt. So, pag tiningnan po natin, it is a good description na ang salita ng Diyos, pag ito po ay nawala doon, yung kapangyarihan po ng salita ng Diyos ay nawala doon sa mga bagay dito sa mundo na ito, ang mundo po na ito'y maglalaho, ang mundo na ito'y magliliyab at matutunaw. So, isipin po natin, that is the same power of God na ipine-present po ng Diyos sa inyo right now. Ito po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na ipinapaunawa po ng ating Panginoon right now sa bawat isa po sa atin. Minsan kasi nanineglect natin, minsan hindi natin napapansin that the Word of God is so powerful. Tingnan po natin dito sa Hebrews 11 verse 3. Sabi po doon, by faith we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. So, titingnan po natin dito, framed by the Word of God. Naalala niyo po ba na sinabi ng ating Panginoon sa Genesis? Di po ba? And God said, nagkaroon ng araw, nagkaroon ng buwan, nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng tubig. Di po ba? Sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon, everything was created. That is how powerful the Word of God is. Sana po pumapasok po ito, sana naunawaan po natin yung immensity, yung sobrang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. God's Word has so much power na minsan po ay hindi po natin naaalala. It has the power to do, it has the power to access. Hindi po ba? Lahat ng bagay sa mundong ito. So, ang tanong po ngayon, kung ang salita ng Diyos ay napaka-powerful, bakit ang mga Kristiyano ay talunan? Tingnan po natin mamaya. Pero nais ko po muna na ituro sa inyo, bagitin yung mga ilang bagay na ginagawa po ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Number 1 po, God's Word has the power to transform. So, nagbabago po, binabago niya ang mga tao, binabago niya ang sitwasyon. Di po ba? So, ang sabi po sa 2 Peter 1:4, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature. Alam niyo po, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng divine nature. Kaya nga po tayo nandito, di po ba? Akala niyo po ba, basta tatayo lang tayo, kakain, mag-aasawa? No. Kapag tayo po ay naging Kristiyano, mayroon pong divine nature na dapat na natanim sa atin at yung divine nature na yun ay dapat nanonorish at nagkakaroon ng paglabas o lumalabas po sa atin yung divine nature ng ating Panginoon. Hindi po pwede na tayo mananatili doon sa dati nating kinalalagyan, di po ba? So, kinakailangan may transformation, di po ba? Ang sabi nga, sa 2 Corinthians 5:17, I am a new creation. Once na tayo po, tinanggap po natin ang salita ng ating Panginoon, ano pong nangyayari? Nagbabago tayo, di ba? Dati ka chismosa, dati addict ka, dati ikaw ay rapist, dati kidnapper ka, dati kung ano-anong pinagagawa mo na hindi tama, dati ang bibig mo parang imburnal, dahil mga salitang lumalabas ay napakabaho, napakasagwa. Kaya po, ang nais ng Panginoon right now is for us to be transformed by His Word.
yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay magta-transform sa atin, magbabago sa atin para tayo ay magkaroon ng divine nature at makita ito, mag-manifest sa ating mga buhay. Meron pong isang lugar doon sa Japan, meron pong mga missionary na pumunta doon at yung po ay medyo matagal na at ito pong dalawang missionary na ito ay medyo nahirapan. So, pinagtiyagaan po nila na kilalanin yung mga tao doon sa tribo na yon, doon sa lugar na yon. At pagkatapos po ay nagbahagi po sila ng salita ng Diyos. Nag-iwan po sila ng Biblia, sinabi nila yung tungkol sa Ten Commandments, sinabi nila yung tungkol sa Sermon on the Mount. At pagkatapos po na konting pagka-training po doon sa mga tao na yon na tumanggap, dalawa lamang po yung tumanggap at the time nung i-share nila yung gospel, yung pong dalawang tao na yon from them ay nagkaroon po ng transformation ang lugar na yon. Alam niyo po ba? For the past several years, napakaraming taon, wala pong krimen na nangyari. Walang pagnanakaw, walang pag-aaway, walang prostitute, walang umiinom, walang may bisyo. Because the word of God ay tinanggap po ng mga tao doon. From the two person na tumanggap sa Panginoon na ibahagi po nila yung salita ng Diyos at ito din po ay naging kapangyarihan para ang mga tao doon ay magbago. That is how powerful the Word of God is. Ang sabi po ng 1 Peter 2, verse 2, as newborn babes, desire the pure milk of the Word that you may grow thereby. So, ibig sabihin po na talagang hindi po pwedeng manatili po tayo na baby. Nakita na po ba kayo ng baby na natiling baby, di po ba talagang lumalaki habang lumilipas ang panahon, lumalaki. At sa atin po bilang mga Kristiyano, habang lumilipas ang panahon, we are being transformed by the power of the Word of God. Number 2 po, God's Word has the power to bring faith, pananampalataya, di po ba? Talaga po na yung pananampalataya ay kailangan po natin sa lahat ng bagay. Yung pananampalataya po ay napakalaking bagay sa ating buhay dahil kung wala tayong pananampalataya, baka hindi po tayo maligtas. Di po ba? So, ang sabi po sa Romans 10:17, so then faith come by hearing and hearing by the word of God. So, dalawang bagay po, hearing tapos word of God. Hindi po pwedeng nadinig mo lang pagkatapos walang word of God. Hindi po pwedeng word of God na dyan pero hindi mo nadinig na ipinangaral sa'yo. So, napakahalaga po ng salita ng Diyos dahil ito po yung nagpo-produce ng pananampalataya. When we hear the word of God, yung faith po ay lumalabas o nai-establish po sa atin. Kapag tayo po regularly na-expose sa word of God, nagkakaroon na tayo ng pananampalataya. Nag-i-spring up yung pananampalataya sa ating mga puso. Ang factor po is to hear. Kaya napakahalaga po, di po ba, na tayo every Sunday, nandito po tayo sa church pagkatapos tayo po nakikinig ng kanyang salita. Bakit? Dahil po gusto natin na magkaroon ng malalim na pananampalataya. So, pwede rin po, mga kapatid, na ikaw ay nasa loob ng church, posible, na nakikinig ka ng salita ng Diyos at hindi mo rin siya nadidinig. O, ulitin ko po. Posible na ikay nasa loob ng church o saan mang lugar, naririnig mo ang salita ng Diyos, pero hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. So, ano ibig sabihin? So, di po ba, meron po sinasabi na hearers only. Di po ba naalala niyo yung ating kwento? Tinanong yung isang umattend. Pagkatapos, ang ganda-ganda ng preaching. Grabe, I'm so blessed. Pagkatapos, sinanong siya, ano ba yung itinuro? Ano ba yung naunawaan mo? Hindi, basta maganda yung tinuro. Napakaganda. Talagang napagpala ako. Talagang naiba ang aking pakiramdam. Pero hindi po niya na masabi kung ano yung bagay na maganda na narinig niya. Ano pong ibig sabihin? Because we are not listening actually. Hindi po talaga tayo nakikinig. Dumaan po dito, pagkatapos lumabas po dito. Pagkatapos po sa pagdaan, touch yung puso natin, pero hindi natin na-remember. Ganun lamang po. So, yun po yung sinasabi na posible na nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo talaga siya nakikinig. Ang sabi po ng Matthew 11:15, he who has ears to hear, let him hear. So, kinakailangan po na kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, ito po ay nakakapasok sa ating puso. Nadidinig po natin. At tunay nga po na marami pong Kristiyano ang nagkakaproblema sa bagay na ito. Bakit po?
nadinig na ang salita ng Diyos pero hindi talaga pinakikinggan. Especially, may mga tao po, di po ba, may mga instruction ng ating Panginoon. Do not be unequally yoked with the unbeliever. Pero ano pong ginagawa? Ang sasabihin, Pastora, hindi po siya born again, sinama ko po siya dito, ibo-born again ko po yan. Hindi po pwedeng ganun. Ang sabi po, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Kung sa simula pa lamang, ay hindi na tama yung ginagawa, I believe na mahihirapan ka. Mahihirapan ka para maitama ang lahat ng bagay. Kaya nga po maraming marriage, di po ba, ang nagiging problema. Yung isang Kristiyano ay napakainit sa Panginoon, pagkatapos ang naging asawa niya hindi niya pananampalataya. Pagkatapos po nahadlangan na siya sa paglilingkod. Pagkatapos yung mga anak nila, hindi nila alam, sila be born again o sa ibang relihiyon, naguguluhan po sila. So, napakahirap po. Kaya ang salita po ng Diyos ay dapat pinakikinggan natin. Dapat hindi matigas ang ating ulo. Kapag sinabi ng Diyos, sumunod po tayo. Amen po ba? Amen po ba? So, ito po ay nararapat lamang na matutunan po natin, i-review po natin dahil tunay nga po na marami pong mga Kristiyano ang nagsasuffer dahil sa salita ng Diyos na ibinibigay sa kanila pero hindi po nila sinusunod. So, number 3 po, God's Word has the power to heal. Nagpapagaling. So, marami po tayong mga instances na talaga pong ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Amen po ba? So, marami pong mga verses sa Bible na tunay nga po na ginamit para po gumaling ang mga tao. Mga salita po ng ating Panginoong Jesus na naging instrument para magkaroon po ng pananampalataya, para po gumaling yung tao, para magkaroon ng kumpletong health, good health. At siguro po, mabanggit ko lamang po, yung pong isang sa mga story na pinakamaganda pong example ay makikita po natin doon sa buhay ni... So, God's Word, number 3 po, God's Word has the power to heal. So, makikita po natin sa Psalms 107 verses 19 to 20, Then they cried out to the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses. He sent His Word and healed them and delivered them from their destruction. So, pansinin po natin doon. Sabi po, His Word. Ipinadala niya ang kanyang salita sila ay gumaling. So, ang magandang example po ay makikita po natin sa Matthew chapter 8 verse 8. Yung pong centurion, ang sabi po doon, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. So, makikita po natin, inulit na naman, na ang salita po ng Diyos, kapag ginamit po natin, ito ay nagpapagaling. It can heal. Di po ba yung centurion, ang sabi nga po siya yung ibang klase, yung pananampalataya niya. Ayaw na po niya papuntahin ang ating Panginoong Jesus doon po sa may sakit na kanyang tao, yung kanyang servant. Dahil naniniwala siya at nananampalataya na sabihin lamang ni Jesus ay gagaling na ang kanyang servant. So sa atin po, di ba madalas natin ginagamit yung Isaiah 53 verse 5, sa mga latay ni Jesus, tayo magaling na. Ginagamit din po natin yung Exodus 15:26 na sinasabi po natin na siya yung dakilang manggagamot. Ang dami po natin ginagamit ng mga salita ng Diyos because we know that ito pong salita ng Diyos na ito ay tunay ngang nagpapagaling. At alam ko po naranasan nyo na sa inyong buhay. Ako po madalas kong nararanasan kapag po may mga nararamdaman po ako na hindi maganda, tunay nga po na agad-agad ay idinedeklara ko po ang salita ng Diyos sa aking buhay. Yung po mga verses siguro na dapat nating tandaan ay makikita po natin sa Jeremiah 17:14. O Lord, if you heal me, I will be truly healed. If you save me, I will be truly saved. My praises are for you alone. So, ang sabi po doon sa 1 Peter 2:24, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. But His wounds, you are healed. At ang sabi po sa Psalms 103 verses 2 to 3, Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. So makikita po natin na ilan lamang po ito sa mga verses na po pwede po nating angkinin sa ating mga buhay para po tayong magkaroon ng kagalingan.
ako po'y nananampalataya that the same God na nag-establish po ng universe, nag-establish ng buong mundo, ng universe, yung salita po niya na humahawak sa lahat ng bagay dito sa mundo, ay kayang-kaya po tayong pagalingin. That same power na sinasabi po, salita ng Diyos, na sinasabi po ng ating Panginoong Yesus, ay po pwede po na gamitin din po natin para po tayo'y magkaroon ng kagalingan. Amen po ba? And number 4 po, God's Word give us power to fight the enemy. Alam niyo po, ang ating pong buhay, accept na po natin to, araw-araw may battle, araw-araw may trials, may persecutions. Kaya nga po, ang Panginoon ay binigyan tayo ng kalasag, binigyan tayo ng gagamitin against the enemy, to fight the enemy. Kapag marunong po kayo mag-spiritual warfare, advantage po kayo. Pero kung kayo marunong manalangin, okay na din po yun, di po ba? Pero mas matindi po ang kalaban, mas kailangan po natin ng spiritual warfare. Ang sabi po ng Ephesians 6:17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Sword of the Spirit. So, ang ibig sabihin po, ano nga po ba itong sword na ito? Ito po yung salita ng ating Panginoon. One time po, ako medyo nanood ng TV at meron pong commercial na si Vic Soto. Meron po siya na kalaban. Pagkatapos po, nung lalabanan na po niya, ay talaga pong humarap na siya at huhugunin po niya yung espada niya. Napansin po niya, wala pa na siyang espada. Nalaglag pala yung espada niya. So, yung kalaban niya ay tumugod sa kanya. So, sa atin po, ganun din po, di po ba, na kapag tayo ay walang espada, kapag wala ng salita ng Diyos sa ating puso, kapag walang memorized verses sa atin, kapag ang salita ng Diyos ay nineglect natin para tayong si Vic Soto sa Enteng Kabisote, na talaga pong paghugot natin, kalaban na natin, kaharap na natin, tayo po ay matatalo. So, ang sinasabi ko po dito, alam po natin na may giyera po tayo. Alam po natin na may kaaway tayo. Pero, bakit hindi po tayo naghahanda? Bakit wala tayo na espada para salagin o para patayin yung ating kaaway? So, nakakagulat po na katanggap-tanggap po ito sa mga tao na wala silang sandata. Kaya po maraming sugatan, kaya po marami namamatay, kaya po marami na umaalis sa pananampalataya dahil yung sword of the Spirit, ang salita ng Diyos, ay hindi po natanim sa kanilang mga puso. Napakahalaga po ng salita ng ating Panginoong Yesus. Ito po yung ating panlaban. Kapag wala po yung salita ng Diyos sa atin, talaga po mahihirapan po tayo na talunin ang kaaway. Tingnan niyo po ang ating Panginoon nung tuksohin siya ni Satanas, di po ba? Ano po ang ginamit ng ating Panginoon? Sword of the Spirit, the Word of God. Pero kung papansinin niyo po, kahit si Satan, alam din po yung salita ng Diyos. Talaga pong binabato niya sa ating Panginoong Yesus ay salita ng Diyos. At ang sinasagot ng ating Panginoon ay salita ng Diyos. And that is how powerful the Word of God is. Alam po ni Satan. Kung si Satan po, alam niya yung salita ng Diyos, how much more po tayong mga Kristiyano? Bakit hindi po natin alamin ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan niya, yung kapangyarihan niya to transform us, yung kapangyarihan niya para tayo ay ma-defeat natin yung enemy, yung kapangyarihan niya para tayo ay gumaling at magkaroon ng pananampalataya. So, makikita po natin na ang mga Kristiyano ay napaka-neglectful. Ang tanong po ngayon, how can we access the power of God's Word? Sabi nung iba, ang dali naman yan, Pastora, napaka-basic naman. Yes, it's very basic. Pero, ginagawa po ba natin? So, tingnan po natin. Una, we have to do what it says. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? May nabasa ka. Anong sinasabi niya? So, anong gagawin mo? Kinakailangan gawin mo. Di po ba? So, para pong istorya to ni Naaman. So, sa 2 Kings chapter 5, verses 1 to 14. Ano pong nangyari? Di po ba? Ang sabi sa kay Naaman, punta ka doon sa Ilog Jordan. Hugasan mo sarili mo ng 7 beses. At ikaw ay gagaling. Pero ano po ang reaction ni Naaman? Di po ba galit na galit? Karami-rami namang ilog dyan. Ba't doon pa ako dadalhin? Dami namang ilog na mas malinis. Bakit doon ako sa madumi dadalhin? Di po ba? Umayaw siya.
Pero nakausap po siya ng servant, ng babaeng bata na servant niya. Bakit daw hindi niya itry? At bumigay po si Naaman. Nasabi niya, sige na nga, itry ko na nga. Parang ganun po yung sinabi niya, ginawa niya. Pagkatapos po, lumubog po siya ng 7 beses doon sa Ilog Jordan. At siya po ay luminis. Naging kutis bata. Kapag ka po tayo sinasabi ng salita ng Diyos at pagkatapos ay hindi po natin ginagawa, then ninanakaw po natin o nananakaw po sa atin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tandaan po natin ito. Natunay nga na kapag narinig po natin ang salita ng ating Panginoon, then we have to obey. Obedience is better than sacrifice. Amen po ba? Kung hindi po sumunod si Naaman, palagay ko po, namatay siya dun sa kanyang ketong. Pero dahil po, siya'y nagbagong loob at sumunod siya, ano po ang nangyari? Gumaling po siya. Katulad po na sinasabi ko kanina, na ang salita po ng Diyos ay kinakailangan hindi lamang po tayo hearer, kundi doer. Para pong salamin kasi ang salita ng Diyos, di ba? Halimbawa, ikaw ay nanalamin. Nakita mo na meron kang dumi dito sa may ilong mo. Ano ba ang dapat mong gawin? Di ba dapat kumuha ka ng tissue, tapos burahin mo yung dumi na yun. Kasi pangit Di po ba? Hindi magandang tingnan na ang ganda-ganda mo, tapos meron kang dumi sa ilong. So, ang sinasabi po dito, ganun din po ang salita ng ating Panginoon. Once na nabasa mo ang salita ng ating Panginoon, then you have to obey. Wala nang tutol-tutol pa, wala nang question-question pa. You just have to obey. Amen po ba? So, kinakailangan po na talagang tayo, ang ating puso ay handang sumunod. Obedience is one of the crucial principles of living as a child of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat alam mo yung obedience. Di po ba? Napakahirap pong mag-obey kasi kapag ka po tayo minsan, eto na sinasabi na ng salita ng Diyos, yung obedience talagang minsan po kinakalimutan po natin. At hindi po tayo nagtatagumpay. Pero sinasabi po ng Diyos sa atin, when you hear the word of God, obey. Obey. Amen po ba? Napakahalaga po na ito po ay tunay nga po na maitanim po sa ating mga puso dahil ito po yung magdadala sa atin ng katagumpayan, ng kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. So, siguro po, pangalawa po na dapat po natin gawin, basic, read God's Word. Paano ka susunod kung wala namang salita ng Diyos sa'yo, kung hindi ka nagbabasa? So, napaka-obvious naman po, paano ka susunod kung hindi mo naman alam kung anong susundin mo? Di po ba? So, para pong ganito yun Meron po isang pasyente na nagpatingin sa doktor, pumunta siya, sabi niya, Dok, sakit ako, check upin mo ako, at gusto kong gumaling. So, sabi ng doktor, sige, chinek up po siya. Pagkatapos, niresetahan po siya. Sabi niya, itong gamot na ito, basahin mo yung instruction, pagkatapos 3 days lang, ikaw ay magaling na. So, tuwa naman po yung pasyente. So, umuwi po siya. Pagkatapos po, after 5 days, bumalik po siya doon sa doktor. Ang sabi po niya, Dok, ang sabi mo, 3 days lang. 5 days na ngayon, para mamamatay na ako. Sabi niya ganon. Bakit sabi mo 3 days, tapos hindi naman pala 3 days, walang nangyayari sa akin. So sabi po ng doktor, ano ba ang ginawa mo? Binasa mo ba yung instruction? Sabi niya, binasa ko po yun ang sabi niyo So kinuha ng doktor yung bote at nakita niya na yung bote hindi pa nabubuksan. Hindi binuksan ng pasyente. Ang ginawa lang niya, binasa niya yung instruction kasi sabi ng doktor, basahin mo yung instruction. Ganun lang po, pero hindi niya inom yung gamot. So, pagdating po sa atin, di po ba? Meron po tayong salita ng Diyos. Pero, binabasa po ba natin? Napakasarap pong basahin ang salita ng Diyos. Maniwala po kayo sa akin. Ako po, pangalawa ko na po itong challenge. Yung una po, na challenge na aming ginawa from Genesis to Revelation, ay hinanap po namin sa bawat talata kung sino ang Diyos, yung kanyang character, yung kanyang kabutihan. At isinusulat po namin ito at sinasend po namin sa group chat. Meron po kami mga ilang members ng group chat. At nakakapagpala po, hindi lamang po para sa akin, maging sa aking mga kasamahan doon sa group chat. So natapos ko po yung Revelation at sabi ko, kailangan, hindi ako tumigil. So nag-start po uli kami
Dalawa po kami nakatapos na. So, nag-start po kami. Sabi ko, ang dapat naman nating hanapin, ano naman ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin, at ano naman ang ayaw niyang ipagawa sa atin. So, maganda siguro, gano'n naman ang ating hanapin para iba naman. Kasi doon sa ginawa natin sa ginawa natin nung una, na-reveal ng Diyos kung sino siya sa atin. So, this time, tignan naman natin kung ano naman ang gusto niya at ayaw niya. So, yun po yung sinimulan namin at napakaganda po mga kapatid to discover what God wants us to do and to discover what God not wants us to do. Talaga po na kinakailangan basahin po natin ang salita ng Diyos. Kung hindi po natin ito babasahin, tunay nga po na walang pananampalataya na papasok sa ating puso at natin tayong susundin. Amen po ba? Pero marami pong mga Kristiyano nakakalungkot. Napakakunti po ng alam na salita ng ating Panginoon. Na naalala ko lang po noon kapag ka po uma-attend ng Sunday service, mayroon pong notebook, may Bible, may ballpen ang bawat isang pumupunta sa church. Pagkatapos po habang nagsasalita at nagtuturo ang pastor, nagra-write down po sila, nagja-jot down sila nung sinasabi na mga verses. Pagkatapos kung pag-uwi po nila, bubuklatin nila yung Bible at i-check po nila kung tama yung mga verses na yun. Nag-aaral po talaga sila, binabasa po talaga nila. Kaya ang mga Kristiyano nun po, sobrang lalim. Hindi mo basta-basta mabubuwag, hindi mo basta-basta maitutumba. Kung mga pagsubok din lang, ay hindi sila bibigay. Bakit? Because the Word of God ay nabasa po nila na established po sa kanilang mga puso. Kung tayo po ay kumakain daily, di po ba? Kumakain ka na agahan, tanghalian, hapunan. Minsan meron ka pang midnight snack, meron ka pang 2 merienda, 6 na beses kang kumakain. At nais mo na maging malusog ka. Pero ang tanong, do you read the Bible on a regular basis? Pagising mo sa umaga, ano bang hawak mo? Cellphone, di po ba? Uunahin mo muna, meron bang nag-message sa akin? Meron bang bagong news feed? Ganyan, ganun po ba? Pero hindi natin nauuna yung salita po niya, yung gusto niya na ipaalam po sa atin. Kaya mga kapatid, hayaan niyo po na talagang pagtuunan po natin ng pansin ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang sabi nga po, the word must be acquired in spirit. Kasi yung word nga po, di ba, sabi ko kanina, ito po yung magbabago sa atin We will be Christ-like. Ang sabi po, the less word-like. The less Christ, you become. So, ano pong ibig sabihin? Kaunting salita ng Diyos ay kaunti ang pagbabago sa ating mga buhay. Ang ating pong target is to be Christ-like. Di po ba? Pero kung tayo ay hindi masasaturate ng salita ng ating Panginoon at konting-konti lang, hindi po ito effective. Hindi po ito effective para tayo ay tuluyang magbago. At tandaan po natin na talagang napakahalaga in the morning when we wake up, simulan niyo po kaagad na hanapin ang salita ng ating Panginoon. Isa pa po sigurong bagay when we read the Word of God ay meron pong mga fruit of the Spirit na tayo ay nagmamanifest po sa atin, di po ba? Na talaga po na tayo, hindi na lamang sarili natin ang ating iniintindi, kundi tunay nga po na tayo ay nagmamalasakit na rin sa ibang tao. At the same time, talaga po na darating yung punto ng ating buhay na mayroong pagkapagod, di po ba? Na talagang sa dami ng problema, sa dami ng trials, sa dami po ng mga bagay na ating kinakaharap, talaga pong dumarating yung pagkapagod. Pero sabi po ng Galatians 6:9, let us not grow weary while doing good, for in due season, we shall reap if we do not lose heart. So, huwag po tayo ma-discourage kapag tayo patuloy na gumagawa ng mabuti, kapag tayo patuloy na tumatayo at nagiging matatag, huwag po tayo mag-lose heart, huwag tayo mag-alala, dahil meron pong reward ang Panginoon pagdating ng kanyang araw. So, ang God's word po, once planted, dapat po i-water po natin yan, aalagaan po natin, poprotektahan po natin, hindi po ba yung parable of the sower? So, kinakailangan po na anumang salita ng Diyos na naitanim, ay tingnan natin kung nag-grow ito at alagaan po natin. Kung merong mga damo-damo, tanggalin po natin. Kung medyo natutuyo, diligan po natin ang ating mga sarili because the Word of God is planted in our hearts.
Pangatlo po, bukod sa pagbabasa, hindi lamang po pagbabasa, let us meditate on God's Word. Ano po ba yung meditate? Ang sabi po ng Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, then you will have good success. Ano po ba yung meditation? Ito po yung parang kumakain kang, hinuhuya-nguya mo. Halimbawa, ang isang verse, di po ba? Nasabi ng Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you. So, paano mo i-meditate yun? Ang sabi ng Panginoon, una, number 1, ay, sino ang nagsasalita? Ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos Ama. Never. Anong salita ang never? Ibig sabihin ay hindi magmamaliw, hindi magbabago. Diba? Leave you. Marami pong tao ang maalis sa atin, maraming tao nang iiwan sa atin, pero ang Diyos hindi tayo iiwanan, nor forsake you. So, paano po dinadigest mo ang bawat salita ng mga salita ng Diyos na binabasa mo? Ito po yung meditation. Dapat nguya-nguyain natin, hindi lang basta nilunok mo. Kaya nga po yung salita ng Diyos, minsan hindi nagkakaroon ng epekto sa atin dahil parang nilunok mo lang eh. Hindi mo nginuya. Di po ba tayo, pag kumakain tayo, ano po ba ang dapat? Para po maging ayos ang ating stomach, kinakailangan na digested yung pagkain na ating kinakain. Kung hindi, baka tayo mabulunan o tayo naman ay maimpacho. Ganun din po ang salita ng ating Panginoon. We have to meditate it day and night. At number 4 po, let God's Word speak to you. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, marahil ay sabihin mo na, Pastora, hindi ko naman nadidinig na ang tinig ng ating Panginoon. Para namang noon pa lang yan, panahon ni Moses, panahon ng Old Testament, na talagang ang napaka-audible ng voice ng ating Panginoon. Pero tunay nga po na ang salita po ng Diyos ay nangungusap sa buhay po natin. Maniwala po kayo. Marami pong beses na naranasan ko na dumadaan po ako sa pagsubok, dumadaan ako sa may iba akong nararamdaman. Pero nung marinig ko po yung salita ng ating Panginoon, nagkaroon po ako ng assurance, naramdaman ko po yung presence ng Panginoon, at dahil naramdaman ko yung presence ng Panginoon, nagpanibagong lakas po ako. Ang sabi po ng Proverbs 6:20-23, my son, keep your father's command and do not forsake the law of your mother. Bind them continually upon your heart, tie them around your neck. When you roam, they will lead you. When you sleep, they will keep you. And when you awake, they will speak with you. For the commandment is a lamp and the law a light. Reproofs of instructions are the way of life. Ang sabi po doon, they will speak with you. Ilang beses na po ba natin na naranasan na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? At para po umaangat yung salita ng Diyos. Amen po ba? May pangangailangan ka, umaangat yung salita ng Diyos at nagiging assurance sa atin, nagiging kapayapaan sa atin. And in that way, God is speaking to us. Dahil sa salita niya. So mga kapatid, sana nauunawaan po natin kung ano ang kahalagahan ng salita ng ating Panginoon. Alam po pong very basic yung aking itinuro ngayong umaga na ito. Pero I believe na yung basic minsan, ito po yung ating nalilimutan. God's Word is like a nuclear bomb. Kapag ito'y sumabog, napakarami maaapektuhan. Sana po magamit po natin ang salita ng Diyos against the enemy, against all the trials na ating pinagdadaanan, sa problema natin, gamitin natin ang salita ng Diyos. At parang imaginein mo that all of these things, problema mo, pagsubok, pangangailangan, parang isang bagay na natutunaw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. So parang imaginein mo na yung problema mo sa pinansyal, kapag ginamit mo ang salita ng Diyos, ang sabi mo, Panginoon, you will supply all my needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Pagtapos, imaginein mo, natutunaw yung problema mo sa pinansyal, natutunaw yung poverty, di ba napakamakapangyarihan? O kaya naman may sakit ka at karamdaman. Sinabi mo, sa mga latay mo, Jesus, ako'y magaling na.
Tapos, iniisip mo yung sakit na yan, yung cancer na yan, yung sakit sa puso na yan, yung pagbabara ng mga ugat na yan, yung problema mo sa kidney, yung problema mo sa lungs, yung problema mo sa spinal column mo, yung problema mo sa mga ugat mo, unti-unti natutunaw at pinag-aakapoy ng Panginoon para mawala sa iyong katawan. That is how powerful God's Word is. Sana po nauunawaan po natin. Alam ko po na ang Diyos ay nangungusap sa inyo ngayong umaga na ito. Ang banal na Espiritu ay nagpapahayag. Nais po ng Diyos na gamitin natin itong kapangyarihan na ito. Nais po ng Diyos na tayo'y maging mapagtagumpay. Kaya tayo po lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. We give you praise, God. We give you glory. Tunay nga po, O Diyos, hayaan mo na iyong salita na unawaan po namin that the power of God's Word is so immense na kinakailangan po na ito itanim po namin sa aming mga puso at hayaan namin na magamit po namin to. Anytime that we need the sword of the Spirit, huhugutin namin ang sword of the Spirit na ito at itatarak namin doon sa kaaway. Hayaan mo na ma-imagine po namin, maisip po namin that the Word of God is like a nuclear bomb na pasasabugin ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay, lahat ng mga problema, lahat ng mga challenges, lahat ng mga bagay na nilalagay ng kaaway ay sasabog at mawawala ng bisa sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Ama, itinataas ko ang pangangailangan ng iyong mga anak. Kung meron man silang pinansyal na pangangailangan, Lord, tunawin mo ng iyong kapangyarihan ang spirit of poverty upon their lives in the name of Jesus. Buksan mo ang kalangitan at bigyan mo sila ng resources, Father God. Ikaw pong may-ari ng universe. Kaya, Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak na humihingi ng pinansyal na pagpapala sa pangalan ni Jesus. Ganon din, Panginoon, katulad kanina ng sinabi ko, sino man ang may sakit, sino man ang may karamdaman, gaano man kahirap yung kanilang pinagdadaanan, ang gaano man kalaki yung sakit nila, even cancer. Lord God, ini-imagine na po namin, iniisip na po namin, nananampalataya na po kami na tinutunaw mo na ngayon ang mga sakit at karamdaman na yon sa kapangyarihan ng iyong salita. Sinabi mo, O Diyos, sa mga latay mo, ako'y magaling na. Lord, inaangkin ko po yun sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. I declare I am healed. I declare I will live by the power of your word, O God, in Jesus' name. Ganon din, Panginoon, kung ano man ang mga trials na kailangan po nila, kung meron man mga conflicts sa family, kung meron man, Panginoon, na mga bagay na itinanim ang kaaway sa kanilang mga buhay para sila ay hindi magtagumpay, sa oras na ito, tinutunaw ng salita ng Diyos ang lahat ng gawa ng plano ng kaaway sa kanilang mga buhay right now, in Jesus' name. Panginoon, even yung mga tinamaan ng COVID-19, yung mga nagpapagaling, Panginoon, yung mga positive, Panginoon, sa COVID-19. Father, in the name of Jesus, let the power of your word, Lord God, ay tunay nga po, Panginoon, mag-manifest, Lord, ang healing power in the name of Jesus. Touch, hipuin mo, Panginoon, ang lahat na nagsasuffer ng mga kapatid po namin, ng mga nanonood dito sa FB Live, at hayaan mo mapatunayan nila ang kapangyarihan ng iyong salita. Hayaan mo ma-declare nila ang goodness mo. Hayaan mo ma-declare nila ang kagalingan mo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Marami pong salamat, O Diyos. Tunay nga po na napakabuti mo. Wala pong kapantay ang kabutihan mo at tunay nga, O Diyos. Hayaan mo mahalin namin ang iyong salita. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kaisipan, ng pag-ibig sa iyong salita. Bigyan mo kami ng kauhawan. At tunay nga po, O Diyos, isatisfy mo ito. Turuan mo kami na sa umaga pa lamang ikaw na ang aming hinahanap. Sapagkat ikaw lamang po ang aming kalakasan, ikaw lamang ang aming kagalingan, ikaw lamang ang aming provision. Marami pong salamat, O Diyos. Patuloy na binibigay ko po sa iyo ang lahat ng papuri, kalwalatian sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay napagpala. Napagpala po ba ang bawat sa atin? Amen. Dahil nga po napakaganda ng katuruan na pinagkalab sa atin ng ating Panginoon through our pastora, alam ko po ang bawat sa atin ay blessed na blessed. At sa oras pong ito, kung tayo po tunay na na-bless, i-bless naman po natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Alam ko po, sa panahon niya yon, marami sa atin po ang nahihirapan. Marami pong nawalan ng trabaho, maaari pong humina o nagsara ang ating mga negosyo. Naparay pong mga problema at alalahanin na ating naranasan.
Subalit kung nais po natin talagang tayo makaranas ng tunay na pagpapala o kasaganaan o tagumpay ng buhay, ang susi po ay ang pagbibigay sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam niyo po na mawalang galang na kay brother nito, kasi po tuwing mag-share po yan, lagi po niyang isinishare yung tinasabi sa purpose-driven life. At dahil nga po ngayon ay pandemic, quarantine, inulit ko pong basahin ang purpose-driven life. Kapagkat po, ang ngayon po ay pandemic, ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng quarantine. Ano po ba ibig sabihin ng quarantine? Ang quarantine po pala, ibig sabihin, 40. 40. At sa Bible po, napakarami po mga Bible character na dahil sa 40 days, ay ibang pagpapala ang lang naranasan. Unang-una po, si Noah, si Moses, ang mga disipulo ng ating Panginoon after 40 days na makasama ang ating Pangulo, na iba ang kanilang mga buhay. And most especially po ang ating Panginoon. Kaya naisip ko dahil po pandemic, quarantine, inulit-ulit ko po. Kasi po ang purpose-driven life ay 40 chapter. Kaya parang 40. Napakalaki po ng impact o ng implikasyon sa ating buhay. Kaya ina-encourage ko po na ina-encourage po namin kayo ni brother nito na basahin po natin yung purpose-driven life. At nang nag-rema po sa akin dito, habang binabasa ko po, yung pong sa pananaw po pala ng Diyos. Praise God. Sa pananaw po pala ng Diyos, ang ating buhay dito sa mundo ay isang pagsubok at pagtitiwala. Isang pagsubok at kadalasan po, ang malaking pagsubok na ating naranasan ay pagdating po sa pera, pinansyal. Agree po ba kayo sa akin doon? Marami pong tao dito po nasusubok pagdating sa pinansyal na area ng kanilang buhay. Kaya ngayon pong pandemic, tingnan po natin kung tayo nasusubok ng Panginoon. In fact, sa Malakay chapter 3 verse 10 and 11, dito lang po tanging nagpasubok ang Panginoon pagdating sa pagbibigay ng ikapo. Di ba sabi niya sa verse 10, ibigay ninyo buong buo ang inyong ikapo sa aking templo para magamit sa pangailangan ng aking templo. At sabi niya, kapag sinubukin yung gawin ito, kung hindi ko ibuhos sa inyo, buksan ang durungan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala sa inyong mga buhay. Dito lang po nagpasubok ang Panginoon. At sabi ko nga po, madalas po tayo po nasusubok pagdating sa pera. At dito po nasusukat ng Diyos yung ating pagtiwala. Saan po ba natin ini-spend, ginugugol yung ating pera? Nasusubukan po ba tayo ng Diyos pagdating sa area ng ating pera? Alam niyo po, hindi po sa pagmamalaki, but for the glory of God. Ito po yung naranasan sa aking buhay. Ito pong pandemic nito, kahit po minsan hindi po namin naranasan. Hindi po namin naranasan yung 6-month na pandemic. Tingnan nyo nga po, sabi nga po ng pastor kayo na, lahat tayo overweight. Ang laki ng itinaba ko. 40 days. At alam nyo po, ba't kaya po ko nagpapasalamat sa Diyos? Kasi po, nung magsimula yung pandemic, March, yung pong aking ban natapos, March, natapos po, hindi na po ako apektado. At dahil nga po ang aking hanapbuhay, nagpapaarkila ng van, sarado po, number 1 apektado, turismo. Number 1 po apektado, walang biyahe. Pero ako po, nung pandemic, nakarating pa ako ng Bisaya, Samar, Bicol, nalibot ko po ang Bisaya dahil po sa pagpapala ng Diyos, aking naghatid ng mga local, individual, stranded. Kaya yung pong pagpapala, at ngayon po, yung aking van, napasok pa sa Seattle ng mga call center. Kaya araw-araw, halos araw-araw kumikita. Maging yung aking Fortuner, dahil sa Pasinaya, mayroong contractor, halos araw-araw, ginagawang service, laging inaarkila. Napakarami pong pagpapala, at higit sa lahat, ang pagpapala po na aking pinagpapasalamat sa Diyos ngayon, at talaga pong aking puso walang siglan ng pagkaligyan. Yung pong after 7 years, nakabalik po ang aking panganin anak mula sa Middle East, naligtas, malusog at napakaganda pa hanggang ngayon. Tumayo ko nga ate para makakita kanila. After 7 years, nakabalik po siya at gabi-gabi. Gabi-gabi po, nakakasama namin sa aming family altar. Ako pinatutuwa.
Yung po ang pagpapala. Kaya sabi ko nga po, huwag tayong pasubok pagdating sa kaperahan. Kaya po, nung po ngayong pandemic, mas lalo kong, kahit po ang kita ko'y maliit lang, mas nilalakihan ko. Kasi ayokong masubok ng Panginoon pagdating sa pinansyal. Sabi ng Panginoon sa Lucas 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay lalong pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kung sa mga kayamanan ng panlupa ay hindi na tayo mapagkakatiwalaan ng Panginoon, hamos mo tayong pagtitiwalaan ng Diyos sa tunay na kayamanan doon sa langit. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yung pa ang pinakamagandang kayamanan na ating pwedeng matanggap. Lampasan po natin yung mga kayamanan sa lupang ito na temporary lamang. Ang tingnan po natin, yung tunay na kayamanan, walang iba kundi ang ating Panginoon. At para makabit po natin yon, huwag po tayong pasubok, especially pagdating sa pinansyal. Kung gusto po natin tayo mapagpala, pinansyali sa lahat ng area, huwag po tayong pasubok at ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Kaya sa oras po ito, ipakita po natin, exercise po natin na tayo hindi masusubukan ng Diyos at yung ating pagtitiwala ay ilalagak natin sa Kanya buong buo. Itaas po natin yung ating mga tithes envelope at tayo po mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming po salamat sa oras na ito, sa napakaganda naman pribileyo at pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Na minsan po, Panginoon, pinaalala mo sa amin na lahat ng bagay meron kami ay galing lamang sa iyo. Panginoon, wala kami, Panginoon, meron ngayon na hindi galing sa iyo. Kami po, Panginoon, ay ginagawa mo lang tagapamahala o steward sa lahat ng bagay. At pinaalala mo sa amin, Panginoon, kung hindi kami mapagkakatiwalaan sa mga bagay na panluma o kayaman ng panlupa, hindi mo kami pwedeng pagkatiwalaan sa mga kayaman ng panlangit. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, narito po, Panginoon, ang aming mga ikapo, Panginoon. Ibinibigay po namin sa iyo ng buong kagalakan, ng walang karamutan. Ang tangi po namin dalangin, Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang mga sentimong ito at magamit lamang para sa iyong kaluwatian. Magamit lamang upang maraming tao makakilala po sa iyo sa isang malalim, tama at bibliyang kaparanan. Panginoon, hayaan mo lagi kami sa iyo magtiwala. Huwag mo kami masubukan, especially sa area ng pinansyal. At alam po namin, Panginoon, meron ka pang kakaibang mga pagpapala na pagkakalob sa amin. Kung kami, Panginoon, ay mapagkakatiwalaan mo sa mga bagay na kayaman ng panlupa. Salamat po, Panginoon. Patuloy, Panginoon, i-bless mo ang iyong mga anak na magbibigay sa iyo sa oras na ito ng may buong pagtitiwala, ng may buong pagmamahal, ng may kagalakan. I-bless mo, Panginoon, kailang mga hanap buhay. I-restore mo, Panginoon, yung kailang mga hanap buhay na nawala. Kailang mga negosyo. I-restore mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At patunayan mo sa kanila na ang Diyos na aming sinasamba. Let us pray for our closing prayer. Sige po, tayo po lahat ay yumuko at pumikit. Diretso na po tayo sa ating closing prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil muli ka namin nakatagpo sa lugar na ito. Muli naming napakinggan ang iyong salita. Muli naming naranasan ang presensya mo sa aming mga buhay. At Lord, higit sa lahat, nagpapasalamat kami dahil hindi nawala ng kabuluhan ng pagpunta namin sa lugar na ito. Ama, ngayong oras na ito, nagpapasalamat din kami sa buhay ng aming Pastora Annie. Thank you, Lord, sa ibinigay mong buhay sa kanya. Ginagamit mo siya, Panginoon, na iyong lingkod upang ipahayag ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pastora na ito. Lord God, dinadalangin namin sa inyo ang buhay ng aming pastora, Panginoon. Continue to bless her life. Continue to give the desires of her heart, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na sa araw-araw na ginagamit mo siya, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ibigay mo, Panginoon, kung ano man yung mga dinadalangin niya. I-grant mo, Panginoon, yung deepest desire ng kanyang puso, Panginoon. And Lord God, bless her family. Let your protection be upon them. Let your blessings be upon them. Let your favor be upon them, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord God, continue to anoint her, Panginoon, saan mo man siya gamitin. Hayaan mo, Panginoon, lagi mo siyang samahan at ingatan, Panginoon, sa lahat ng kanyang gagawin. Thank you so much, Lord. Thank you so much, O God. And Lord, right now, we pray, Lord, sa aming big event, Panginoon,
sa darating na October 25, Lord, we pray na kayo ang manguna sa aming 42nd anniversary, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na pakialaman mo, Panginoon, ang aming okasyon na ito. Hayaan mo, Lord God, na maitaas namin ang pangalan mo sa anniversary namin na yon. Hayaan mo, Lord God, na marami kang mahipo, Panginoon. Maraming makakakilala sa iyong pangalan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And Lord God, sa lahat ng gagamitin mo sa aming 42nd, let your be upon them, O Lord. Let your anointing be upon those people, O God, na gagamitin mo. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, we declare that the victory, Panginoon, ay mararanasan namin. Panginoon, sa aming anniversary na yun, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, we also pray for Brother Eddie, Panginoon, na isa sa mga spiritual director, O God. Continue to bless Brother Eddie, O God. Continue to bless his family, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Panginoon, Lord God, kayo po ang magbigay ng lakas sa aming spiritual director, Panginoon. Kung minsan nagkakaroon, Lord God, ng panghihina, kung minsan nagkakaroon, Lord God, ng lungkot sa kanya, aliwin mo siya, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na sumama sa pamilya nila, Panginoon. Sa lahat ng nangyari sa kanila, Panginoon, sa trials nito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na patuloy mong ipakilala ang sarili mo sa kanila. Patuloy mo silang ingatan, O God. Patuloy mo palakasin ang pamilya nila, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord God, dinadalangin ko rin po sa inyo ang lahat nang nandito sa lugar na ito. Continue to bless us, O God. Continue to bless us, Panginoon. Alam ko, Lord, na meron ding mga dinadalangin ang mga anak mo personally. Lord, meet them, O God. Meet their prayers, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Hayaan mo, Lord God, na sa aming pag-uwi, nandoon yung kagalakan sa aming puso. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pag-uwi, nandoon ang presensya mo sa aming mga buhay. And Lord, we pray, Panginoon, na makakauwi kami ng maayos at ligtas sa aming mga tahanan. Nandoon, Panginoon, ang pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa. Lord, we pray na samahan mo kami sa darating na buong linggong ito, Panginoon. At Lord, maging matagumpay kami sa lahat ng mga gagawin namin. Thank you so much, Lord, for your presence. Thank you so much, Lord, for your goodness and kindness in our lives, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, ito na lamang po aming panalangin. Ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Everybody say, Amen and Amen.